Alam mo ba na ang pinakaunang aparisyon ni Birheng Maria ay tinatawag na bilocation? Ibig sabihin, nagpakita siya sa isang lugar habang siya naman ay naroroon pa sa isang lugar. Ang aparisyon na ito ay tinatawag na Our Lady of Pilar. Nangyari ito noong 40 AD, kamamatay lang ng ating Panginoong Kristo, at si Birheng Maria ay buhay na buhay pa at nasa Jerusalem. Matapos ang Pentecost ay nagpakalat na ang mga apostol upang ipangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. Si Saint James the Greater ay napunta sa Iberian Peninsula na ngayon ay tinatawag na Espanya. Doon, sinubukan niyang mangaral at kumbinsihin ang mga tao dahil ang kanilang paniniwala sa lugar na yon ay paniniwalang pagano. Kaya lang, wala siyang nakumbinsi kahit isa. Kaya isang gabi, si St. James at ang kanyang mga kasamahan ay nagdasal sa isang ilog, ang ilog Ebro, na ngayon ay tinatawag na Zaragoza. Habang nagdarasal, ay nagpakita ang Birheng Maria sa ibabaw ng isang poste. Dito, kinausap ni Birheng Maria si St. James the Greater na huwag panghihinaan ng loob at ituloy lang ang pangangaral sa mga tao. Ibinigay din ni Birheng Maria ang isang imaheng gawa sa kahoy, ang imahe niya na karga-karga niya ang batang si Jesus. Inutusan din niya si St. James na magpagawa ng simbahan sa posteng kanyang kinatatayuan. Gayon nga ang ginawa ni St. James the Greater. Nagpatayo siya ng simbahan sa lugar na yon at ipinagpatuloy ang pangangaral ng mabuting balita ng Panginoon. Nakumbinsi niya ang mga tao at napalaki niya ang kanyang kongregasyon sa Zaragoza, Spain. Makalipas ang ilang taon, sinubukan niyang bumalik sa Jerusalem upang magpakita kay Birheng Maria. Sa kasamaang palad, doon siya namatay at naging martir. Ang ginawa ng mga kasamahan ni St. James ay ibinalik ang kanyang bangkay at inilibing sa simbahang kanyang ipinagawa sa Zaragoza, Spain. Makalipas ang higit 2,000 taon, ang simbahang ipinagawa ni St. James the Greater ay nakatindig pa rin hanggang ngayon. Ito ang Grand Basilica of Our Lady of Pilar. Patunay na sa tulong ni Birheng Maria at malakas na pananampalataya, ang ating tungkulin sa Panginoon na ipakalat ang kanyang mabuting balita ay hindi magiging imposible. Hanggang sa muli, Brother Paul po. God bless.